Ka-Express ngayong araw, may isang napakainit na balita na kailangan nating pagtuunan ng pansin, ang matinding performance ni Kai Sotto laban sa New Zealand at kung paanong unti-unti nang nararamdaman ng buong mundo, lalo na ng basketball powerhouses sa Asia ang kanyang epekto. Hindi ito basta hype, hindi lang ito usapang prospect. Ang headline natin ngayon, na natataranta sa galing ni Kai Sotto ang New Zealand, NBA target lock na sa biggest comeback ni Kai, ay may matibay na basihan, galing mismo sa mga numero, reaksyon ng kalaban at mismong opinyon ng mga eksperto sa basketball. Sa laro na ginanap sa Mawa Arena, nagpakita si Kai ng halos triple-double, 19 points, 10 rebounds and 7 assists, at higit pa sa stats, ito ay isang performance na nagsilbing backbone ng Gilas Pilipinas para makamit ang isang upset victory kontra sa mas may mataas na rank na koponan ang New Zealand. Hindi lang basta panalo ito, isa itong pahayag. Ang Gilas na matagal na nating inaasahang magkaroon ng matibay na frontcourt presence ay sa wakas nagkaroon ng dominanting big man na hindi lang pang depensa, kundi may playmaking din. Si Kai ay tumapos ng halos perfect shooting sa loob, sabay ng hustle rebounds at smart passes sa mga cutting teammates. Kung dati ang Gilas ay umasa lang sa mga import o sa one-dimensional na mga bigs, ngayon meron tayong isang 7'3" tower na may vision ng point guard at footwork ng isang veteran international player. Sa third quarter pa lang ng laban, nakita na natin ang epekto ni Kai. Pinilit na New Zealand na i-collapse ang paint, binigyan siya ng double coverage, pero nakahanap siya ng paraan para makapasa, makapuntos at makapagbigay ng momentum shift. Dito nagsimula ang 27-18 run ng Gilas, crucial para mabawi ang lamang ng Tall Blacks. Sa dulo ng laro, si Kai rin ang nakatigil ng tira ni Taylor Britt na posibleng magtabla sana sa laban. Hindi lang mga fans ang nakapansin, mismong si Corey Webster ng New Zealand, isang veteran guard na matagal nang nakasalamuha ang mga international bigs, ay umamin sa postgame na hirap silang basagin ang frontcourt ng Pilipinas. Binanggit niya na they're big, they still hard, na malinaw na tinutukoy sina Kai at Junmar. At si Coach Tim Cohn mismo, hindi na itago ang paghanga sa sipag at effort ng kanyang big man, lalo na kay Kai. Anya, sina Kai at Junmar ang literal na dumuro sa interior defense ng New Zealand at sila ang rason kung bakit nananatiling matatag ang Gilas kahit na bumabagyo ng 3 points ang kalaban. Ang New Zealand ay umiscore ng 18 3-pointers, yes, 51.4% shooting from the deep, pero hindi nila nagawang talunin ang Gilas dahil sa solidong pagkontrol ni Kai sa paint. Para sa isang batang player na galing pa sa injury recovery, ito ay napakalaking achievement. At kung merong mas tumindig ang balahibo sa performance ni Kai, si Justin Brownlee na siguro yon. Sa isang panayam, direkta niyang sinabi, he's good enough to play in the NBA. He's got the size, he's got the skills, and he's improving. Kaya sa isang import na may NBA experience, isang multi-time champion sa PBA, at kasalukuyang star ng Gilas, ang endorsement na ito ay hindi basta-basta. Ayon pa sa kanya, si Kai daw ay nakakagaan ng laro para sa teammates. Dahil sa kanyang basketball IQ, ibig sabihin, hindi lang basta scorer o shot blocker si Kai, isa siyang facilitator, anchor at leader in the making. At dahil sa ganitong performance, nabibigyan na ng pansin ang kanyang NBA potential. Hindi na lang ito pangarap, unti-unti nang nakikita ng mga scouts na kaya niyang makipagsabayan sa mga elite level players ng mundo. At kung may plano ang mga NBA teams na maghanap ng versatile big na kayang dumepensa, pumasa at umiscore, abay, swak na swak si Kai sa profile na yan. Pero maging tayo ka-Express, kailangan pa rin nating i-manage ang expectations. Yes, malaki ang chance. Yes, may momentum. Pero hindi ito automatic. Si Kai ay 22 years old na. Hindi na ganun kabata sa standards ng mga NBA rookies. Kailangan niya maipakita palalo ang consistency, stamina at shooting sa labas para sa modern NBA system. Bukod dito, malaking hamon ang injury recovery. Galing siya sa ACL tear, isang injury na maaaring makaapekto sa mobility ng isang big man. Pero kung magtuloy-tuloy ang ganyang klaseng laro at maiwasan ang mga setbacks, walang duda makakasilip siya sa pinto papuntang NBA.
At kung makuha niya ang isang Summer League invite o two-way contract, yun ang magiging malaking hakbang para maabot ang pinakamatagal niyang pinapangarap. Sa ngayon ka-Express, masarap isipin na ang ginagawa ni Kai sa Gilas ay may direktang epekto sa performance ng buong koponan. Sa pamamagitan ng kanyang presence, lumuwag ang opensa ni Justin Brownlee, naging epektibo ang ball movement ni Scottie Thompson at Sergio Perez, at lumalaki ang espasyo para kina Dwight Ramos at Jamie Malonzo. At sa depensa naman, mas nakapag-focus ang mga wings sa perimeter dahil si Kai ang bahala sa ilalim. At ang epekto nito sa buong sistema ni Coach Tim, malaki. Sa wakas, may big man na siya, hindi lang basta screener o rim protector, kundi pwedeng maging focal point ng triangle-inspired offense. So ibig sabihin, may playmaking sa high post, may threat sa rollman, at may spacing na binubuksan dahil kay Kai. Kung mapapanatili ng Gilas ang ganitong klase ng flow, malayo ang marating nila sa FIBA Asia Cup 2025. At dahil sa panalong ito kontra New Zealand, pasok na sa top spot ang Gilas sa Group B, hawak ang malinis na 3-0 record. At habang lumalapit ang FIBA Asia Cup main tournament sa Jeddah, nagkakaroon na ng seryosong momentum ang Gilas. Hindi lang dahil sa panalo, kundi dahil sa klase ng pagkapanalo. Iba ang dating kapag ikaw ang underdog, tapos makakalaban mo ang isang elite shooting team, tapos ikaw pa ang nangingibabaw sa dulo. Iba rin ang dating kapag yung 7-footer mo ay hindi lang nakadunk o nakablock, kundi siya pa ang nagpasimuno ng ball movement, ng control ng boards, at nagpakita ng composure hanggang sa huling minuto. Lahat yan ginawa ni Kai, kaya kung may headline mang magsasabing na tataranta na ang New Zealand, abay may punto. Kasi mismong mga veteran ng Tall Blacks ang nagsabi, si Kai ang naging difference maker. Ka-Express, hindi lang basta headline, ang NBA Target Lock, isa itong panawagan para sa mga scouts, para sa mga fans, para sa ating lahat, na bantayan ang pagbabalik ng isang batang Pinoy na mula sa hype, ngayon ay napatunayan na ang tunay niyang halaga. At kung ang buong Asia ay nagsimula ng kabahan dahil sa kanya, abay baka tayo rin ay dapat nang mas lalo pang maniwala. Sa bawat rebound, sa bawat pasa, sa bawat tira, ang Kai Sotto na kilala natin noon bilang future ay unti-unti na nagiging now. Kaya Ka-Express, anong masasabi nyo? Handa na ba ang Asia sa Kai Sotto comeback? Handa na ba ang mga NBA scouts sa isang 7-footer na may puso ng isang point guard? At tayo, handa na ba tayong tumanggap ng bagong leader ng Gilas? I-comment nyo sa baba ang inyong opinion. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.